Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Pinararangalan ka namin at tinandakila from this computer, Lord, in this part of the house. We praise you, we bless you, Lord. We commit everything to you. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa Doha, QICM, at ang mga dati kong Kalsad Group na salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa pag-aaral tuwing umaga. Maraming salamat po. At sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral nito, purihin ng Panginoon sa lahat ng buhay natin. At ang bawat salita ng Diyos ay maitanim ng mabuti sa ating puso. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito na pinagkaloob ninyo. Maraming salamat sa mga ituturo ninyo sa amin o ipapahayag o ipapaalala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa banal na Espiritu na nangunguna sa amin. Salamat sa iyo, Ama, sa pagkakaloob nyo ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, napakaganda po ng ating topic kahapon at pinag-aralan po natin yun pong sa Awit 46:10. Diyan po ating natutunan na siya lamang ang tanging makapangyarihan. Kaya nga po, ang inaasahan po sa atin ng Diyos ay magpakumbaba at meron tayong pusong mapagtapat sa Kanya. Tapat lagi ang ating Diyos, di siya nagkukulang. Madalas po tayo nakakalimot. Yan po ang katotohanan, tayong lahat. Kaya nga, pinaaalalahanan niya tayo palagi. Di siya nagsasawang magpaalala sa atin na sa mga pagpapalat biyaya na ibinibigay niya, ay patuloy tayong magpasalamat. At kahit na may mga pagsubok na dumadaan, huwag nating kalimutan ang napakaraming biyayang binibigay niya kaysa sa isang naging pagsubok na nararanasan natin ngayon. Sapagkat po ang ating Diyos, He is constant, di siya nagbabago. So tayo man, magaan man ang buhay o may pagsubok, ay patuloy pa rin tayong lumalapit sa Kanya ng may pagpupurit, pagsamba, may kagalakan sa ating puso, sapagkat mas nakahihigit siya kaysa sa mga karanasan natin. Kaya ang sabi sa atin dun sa Awit 51:16 and 17 ay magpakumbaba tayo at magkaroon tayong pusong tapat sa Kanya. At doon naman sa Awit 95:6, lumapit tayo, ano man ang ating pangangailangan, siyang unang nilalapitan natin. Pag meron tayong mga pagsubok, huwag tayong lalapit muna sa tao. Sa Diyos tayo kaagad lumapit. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat, sapagkat mas nakahihigit ang magagawa niya kaysa maiisip o magagawa natin. Lagi ko pong sinasabi yan, sapagkat ito'y importante sa ating pang-araw-araw na buhay. Na bago ka mag-isip ng mga iba't ibang mga bagay, bago ka mag-isip, ilapit mo muna yan sa Panginoon. Panginoon, ipaisip mo lang sa akin ang nararapat na nanggagaling sa inyo kaysa sa mga bagay na gusto kong gawin sa oras na ito. Ganon din, lumapit tayo sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. He is worthy of our worship. Karapat dapat siya sa ating pagsamba, pagpupulit, pagpaparangal. So ngayon pong umagang ito, mga importanteng mga bagay din ang kailangan nating matutunan. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 10 verse 12. Deuteronomio, 10 kabanata, talatang 12. Naririto po ang nakasulat sa banal na salita. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Yan po, sinasabi ng diretsyo, no? Ano ba ang importanteng kailangan malaman ng mga tao at gawin
Sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, ganyan din po. Now Israel, what does the Lord your God require from you? Itong nais sa inyo ni Yahweh. What does the Lord require? Tapos po, magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Doon po sa verse 13, Deuteronomy chapter 10 verse 13, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. So sa lahat po ng mga tuntunin, sa lahat ng mga itinuturo ng Diyos, sa lahat ng mga bagay na ninanais niya, para sa ating ikabubuti. Hindi para sa ating ikasasama. Kaya nga, ang interest ng Diyos, ang ibig niya sabihin, kung ang pagnanais ng Diyos para sa atin ay sumunod sa Kanya. Kuminsan nga po, tayo na lang ang matigas ang ulo, ika nga. Ipinipilit pa rin natin ating gusto. Kaya nga sa ating pagpipilit ng ating gusto, nagkakaroon tayo ng lalong maraming mga buhol-buhol na mga problema. Pero kung susundin natin kaagad ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, humingi ng Kanyang tulong, agad-agad ipadadala niya ang tulong na yan. Hindi niya patatagalin, lalo na't kung humihingi tayo ng tamang direksyon sa ating buhay. Ito po. Basahin po natin uli, Deuteronomy 10 verse 12 sa English and verse 13. Now, Israel, what does the Lord your God require from you? But to fear the Lord, magkaroon po tayo ng ano po ang ninanais ng Diyos na importante para sa Kanya na gagawin natin. What does the Lord your God require from you? At to fear the Lord your God, to walk in all His ways, love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the Lord's commandments and His statutes, which I am commanding you today for your good. Yun po. Itago po natin yan ng mabuti sa ating puso. Ibig sabihin, maging bahagi ng ating buhay ang Kanyang salita, na laging nakatuon ang ating isip at damdamin sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya, huwag tayong gagawa ng sarili nating paraan. Sa mga paraan natin, doon tayo lalong umiiyak. Pero sa kapamaraanan ng Diyos, hindi tayo iiyak. Magiging mabuti ang ating buhay. Amen po. Sabi niya, itong nais ng Diyos sa atin. Ito po ang nire-require niya sa atin. Itong nais niya. Gusto po natin na maranasan natin ang lahat ng biyaya ng Diyos. Gusto po ba natin na ang pag-ibig ng Diyos na hindi natin ma-explain pero binibigay niya ay lalo nating madama, lalo nating maranasan. Ganon din ang kagalakan at kapayapaan niya. Katuwiran, yung matuwid na buhay. Di baluktot, di yung gusto natin. Pag gusto natin, maraming baluktot. Pero kapag ang Diyos ang tumugon sa atin kung ano nais niya, magiging matuwid ang ating buhay. Hindi ito hindi ka mapapahamak, mapapanuto, mapapaayos ang buhay mo. Kaya lang hindi nagiging maayos sapagkat matigas ang ulo natin. Pero kapag tayo ay masunurin, walang bagay na hindi ibibigay ng Panginoon sa atin. Magsimula yan sa ating sariling personal na pagdedesisyon. Lord, susunod ako sa iyo. Nais kong magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Yun po sabi niya, fear the Lord. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot, aayawin nating sumuway sa Kanya. Manangan tayo, lumakad tayo sa Kanyang kapamaraanan. Mahalin natin siya, paglingkuran natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Sabi niya, itago niyo ito, maging bahagi ito ng inyong buhay. Huwag lang ang Biblia nandyan lang sa tabi. Kailangan po nasa atin yan, pati na sa ating puso. Lagi natin itong
nagre-refer tayo palagi. Lagi tayong nagbabasa niyan. Kung ano man ang mga bagay na nararanasan natin, meron pong nakatugon, meron pong tugon ng Diyos sa lahat ng yan. In advance na niya. Ika nga. Kaya yan po, ay yan ang importanteng matutunan natin at pag-aralan at sundin. Kasi marami naman ang nakikinig lang, pero hindi sinusunod. Diyan po nagkakaroon ng pagkatalo sa ating buhay. Pero kapag tayo ay nakikinig at sumusunod, ang pagpapalat biyaya ng Diyos ay dadaloy sa ating buhay. Walang pagsala yan. Hindi magmimintis yan. Sapagkat kung ano importante sa Diyos, yun din ang importante sa atin. At susunod tayo. Yung sinabi niya, yun ang gagawin natin. So magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, lumakad sa Kanyang daan at ibigin at paglingkuran siya habang tayo nagbubuhay. Awit 100 verse 4. Ito naman po ang susunod na talata. Awit 100 verse 4. Awit 100 talatang 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen po. Napaka-importante po ng ating pagdalo sa gawain. Napaka-importante yan. Alam ko, nag-aaral tayo online kasi wala naman ako dyan physically present. Pero marami tayong naabot sa pamamagitan ng ating online, sa pamamagitan ng media, social media, para abutin ang mga hindi natin maabot. At kahit sinong gustong mag-aral, pwedeng i-click yan at pag-aralan. Pero kapag linggo, araw ng pananambahan, present tayo. Huwag tayong magdahilan. Mamamasahe tayo, mag-ano tayo. Unahin po muna natin ang Panginoon. Ipakita natin siya na seryoso tayo ng ating relasyon sa Kanya. Unahin natin siya. Sa pagkakataon na tayong magsasama-sama, makisama ka. Yung nasa online ka, ikaw lang yun. At yun ay nangyayari lamang kapag physically hindi mo kayang pumunta doon, napakalayo o may karamdaman ka, kaya hindi ka makadalo. Pero kung nakakalabas ka, nakakapag-grocery ka, nakakapamasyal ka, lalong-lalo na kayang-kaya mong pumunta sa araw ng pananambahan. Kasi importante po yun sa Diyos. Pumasok tayo, sabi niya. Pumasok sa kanyang templo. Sa atin po ngayon, tama, tayo ang templo ng banal na Espiritu, pero nakikisama rin tayo sa kanyang katawan, which is the body of Christ. Nagsasama-sama tayo. May pusong pagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Importante po yun, mapagpasalamat tayo. Kaya meron tayo o wala, magpasalamat. Kung meron tayo mga pagsubok, magpasalamat. In everything, sapagkat hindi yung karanasan natin ang binibigyan natin ng diin o tingin, tumitingin tayo sa Kanya na hindi nagsasawang tumutulong, gumagabay sa atin. Yung bawat hininga natin galing sa Kanya. Ang kalakasan natin, ang kakayanan natin sa ating isip, ang trabaho natin, ang pamilya natin, ang mga apo natin kung meron mang apo. Lahat ng bagay na yan, bigay ng Diyos yan. Amen po. Kaya nga, importante, tayo ay lumalapit sa Kanya. Talaga. Pag natin isipin, pwede naman online. Pwede. Pero, namimiss mo ang presensya ng Diyos. You miss the presence of the Lord within the congregation. Iba po yun. Kaysa kung nakikinig ka lang. Pero syempre, kung physically malayo, hindi ka makadalo, or across the shore, nasa ibang bansa ka, at gusto mong makikinig ka. Pero kung ikaw ay nandoon lamang sa area na yun, pumunta ka. Amen po. Kasi importante yun. Hebrews 11 verse 6. So, ulitin ko po yung Psalm 100 verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kahit ano pa po
Mas nakahihigit ang Diyos kaysa lahat ng mga pagsubok. Hindi lang tayo lumalapit sa Kanya kapag meron tayo o kapag tayo masaya. Wala po sa saya o hindi saya ang ating paglapit sa Diyos. Kung hindi siya nagkukulang sa atin, huwag din naman tayong magkulang sa Kanya. Unahin muna natin siya. Kapag present tayo, mas maraming biyaya ang matatanggap natin. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Doon siya namimigay. Kaya po, angkinin po natin yon. Yan po yung sabi niya. Sa English po, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His loving kindness is everlasting and His faithfulness to all generations. Pumasok ka, sabi niya, sa kanyang templo. Enter His gates with thanksgiving. Lagi po natin kinukote yan. Ayun po, Hebrews 11:6. Tulad po ng sinabi ko, Hebrews 11 verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ito po, namimiss din ito ng marami. Kaya po, patuloy tayong pinaaalalahanan ng ating Diyos. Kung ano importante sa atin. Anong pinaka-importante sa atin? Di po ba? Ang Diyos po ang number 1 sa buhay natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. Siya muna, kaysa sa anumang bagay. Kahit na gaano kalaki yan, kahit na gaano ang lalim man ng iyong pagsubok, unahin muna ang Panginoon. In all things, unahin siya. Ako po, lagi kong sinasabi yan, kahit sinong kaharap ko, lagi kong sinasabi yan, unahin muna ang Panginoon. Sapagkat yan ay importante sa Diyos, kailangan maging importante rin sa atin yun. Basahin ko po sa English. And without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Yun po ang sabi niya. Kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka talaga makakatanggap. Kaya kung pilosopo ka, namimilosopo ka, ikaw ang talo. Kasi hindi mo talaga mararanasan ng Panginoon. Pero kapag nagpakumbaba ka, at umaamin ka sa iyong mga pagkukulang na kailangan mo ang Diyos, bakit nga ba hindi Kanya sasaklolohan kaagad? Hindi Kanya pababayaan, iiwanan pa man. Kapag sa Kanya ka lumalapit, hindi Kanya itataboy. Anytime, any day. Kaya nga po, pride na lang ang nag-aalis sa atin sa Panginoon. Minsan hindi natin pinahahalagahan yun, pero pinahahalagan tayo ng Diyos. Pahalagahan muna natin siya kaysa sa ibang bagay. Importante po yun. Sabi niya, manampalataya tayo. Kung hindi natin matatanggap ang ating hinihingi. Kung hindi tayo sumasampalatayan, kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na hinihingi natin. Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Posible lahat. Kanina po, ang awit na ibinibigay ng Panginoon. Yun pong lumang awit po yun. I'm going to love, di ba? Yun pong ganun. Till there's just none to love. I could never outlove the Lord. I'm going to give, sabi niya, the way He wants me to give. I'm going to live. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just none to give. I'm going to love till there's just none to love. I could never outlove the Lord. Hindi po natin mapangungunahan ang Diyos sa Kanyang pag-ibig. We can only respond to the Lord. Lord, nais din kitang mahalin, makilala ng lubusan gaya ng sinasabi ng iyong salita. Kapag ninais po natin yun,
immediately, hindi na magdadalawang salita, ipakikilala talaga ng Panginoon na siya ang Diyos na buhay. Ipadadaman niya. Siya ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga suliranin mo. Kapag siyang una, huwag mo siyang ipangalawa o pangatlo. Unahin mo muna siya. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sinabi po niya yan. Nasa Biblia yan, from Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Pagtiwalaan mo muna siya, huwag ka munang magtiwala sa kakayanan mo. Ang kakayanan ng tao, connection sa tao, napuputol yan. Pero ang pag sa Diyos ka, kumonekta, lumapit, hindi kanya pahihindian. Kahit na ano pa ang iyong nararanasan. The Lord will make sure na ang kailangan mo ang ibibigay niya. At kung minsan, higit pa sa kailangan mo ang ibinibigay niya. Sapagat siya ay Diyos na nag-uumapaw. He overflows in His love, in His kindness, in His goodness. Minsan isa lang hinihingi mo, pero ang biyayang ibibigay niya, nag-uumapaw. Kaya nga, ang gawin natin, laging tayong umaawit ng papuri. Kahit mabigat ang ating mga pagsubok, umawit tayo ng papuri. Para sa ganon, hindi tayo nag-aalala sa ating isip at damdamin. Hindi tayo nagagalit kahit kanino man. Ready tayo magpatawad sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad. Ready tayong tumulong sapagkat ang Diyos tinutulungan niya tayo. Have wisdom, magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman ang gagaling sa Kanya. Para sa ganon, hindi sumusobra rin. Kahit tumutulong tayo, hindi naman sinabing itulong mo lahat, wala nang matitira sa iyo. We need wisdom in order to do it. Hilingin natin sa Panginoon, ano ang paraan mo para magawa ito? Paano, Lord? Gaano? Kailan? Ask the steps to take. Ano ba ang step 1, step 2, step 3? Hingin mo yun sa Panginoon. God will guide you. I will instruct you and teach you in the way that you should go. Yun po ang sabi ng Panginoon. Amen po. So, lahat ng pinagagawa ng Diyos sa atin, ang pakikitungo niya sa atin ay, ang mangyayari nun ay sa kabutihan natin. The end result is for our good. Lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos, ang magiging bunga niyan ay mabuti, hindi masama. Nagkakaroon lang ng masama kapag ikaw ang gumagawa. Magmimintis ka sapagkat hindi mo nakikita lahat, pero ang Diyos nakikita niya lahat. Magkakamali ka kapag sa iyo lang. Sariling desisyon, sariling damdamin, sariling paraan. Ask the Lord first. Hingin mo muna sa Kanya, Lord, tama ba ito? You should always ask that. Umapit ka, Lord, paano po ito? Ano po ang dapat gawin? Tulungan mo ako, turuan mo ako, gabayan mo ako, pangunahan mo ako. Importante po yan. If we ask that, the Lord will surely, surely, surely help us. Hindi niya tayo itataboy. He always wants the best for us. Lagi yung pinaka-the best para sa atin ang gusto niyang maranasan natin. Kaya, nasa kasaganaan man tayo, marami man tayong pagsubok, lagi tayong magpasalamat. Kahit na karaniwang araw, nasa bahay ka, kung anong ginagawa, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Ang kasiyahang loob na ibinibigay niya, o mga pagsubok man, magpasakop tayo. Sa lahat ng panahon, sumunod tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanyang magagawa. Hindi sa atin. Amen po ba? Yung importante sa Diyos, ang importante sa atin. Ano ang kailangan natin gawin? Yan lagi niyang sinasabi. Lumapit tayo sa Kanya, sumamba, magbigay galang, lumuhod sa harap ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, lumakad sang-ayon sa Kanyang daan, ibigin siya at paglingkuran habang tayo nabubuhay. Umawit ng papuri sa dakong banal, mag-attend sa gawain. Huwag nating sabihin, malayo. Pero kung pag meron kang bibilihin, pupunta ka sa mall, kaya mong pumunta, pero sa gawain, magdadahilan ka.
Di po ba? Kaya kung kaya mong lumabas, kaya mong dumalo. Huwag nating idahilan yung ganito, yung ganun. Kung nagkaroon ka ng karamdaman, syempre, hindi naman sinabing pumunta ka. Meron ka na ngang nararamdaman. Pero, if you are able to do it, do it. Because you want to show God you love Him and you want to praise Him, thank Him for all the blessings na ibinibigay sa atin. Patuloy tayong sumampalataya sa Kanya. Kalulugdan tayo ng Diyos at ipagkakalob niya sa atin ating kailangan, sinabi na niya. At hindi kinululugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. If you seek me, you will find me when you seek for me with all your heart. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagtuturo mo, pagtutuwid mo ng aming mga kapamaraanan. Mga bagay na nakagisnan namin, mga bagay na nakita namin sa iba. Subalit, ang salita mo ang magtutuwid ng lahat ng bagay na alam namin noon, pero hindi pala iyon sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Hindi yun sang-ayon sa instruction ninyo, sa mga turo ninyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na huwag namin gamitin ang aming sarili lamang kakayanan, kundi give us wisdom, knowledge, and understanding and insight sa iyong salita. Help us to seek you first. Sinabi mo na yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapaalala sa amin, pagtutuwid sa amin, sa lahat ng bagay na tinuturo nyo. Ito'y pang-araw-araw na buhay. Hindi ito once a week. Every day. Every moment of our lives, Lord. It's an everyday walk with you. Maraming pong salamat. We give you praise. We give you glory and honor. Thanksgiving. In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of thine Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Tanggapin, receive the fear of the Lord in your lives. Walk according to His ways. Keep His commandments. Read His word. Be empowered to do what God has given you. Follow His ways. Have faith in Him. So strong in the Lord and in His mighty power. The Lord will be the one to reward you in the name of Jesus. The Lord will heal you in the name of Jesus. He will turn out all your difficulties into joy, because Jesus is the true life. Siya talaga ang buhay. Tanggapin ang buhay, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapang binibigay ng Diyos, ang katyagaan, patience, kindness, goodness, meekness, faithfulness, self-control in Jesus' name. God bless po everyone. Hindi ko po kayo mag-greet kasi hindi ko po nakikita yung mga comments. God bless everyone. I'll see you po every Tuesday to Thursday. Bye for now.